Efeso 1:13 Part 2, the gospel of our salvation. We praise God. Nagpupuri po tayo sa Panginoong Diyos sapagkat nagsimula na po ang ating pong Sunday Adult Class. Diyan natin palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Nagsimula na rin po ang ating pong Youth Sunday Class. Diyan natin ulit palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Ang bawat mananampalataya, you deserve to know the truth of God's Word. Amen? Walang nakasulat sa salita ng Diyos, ng mga anak ng Diyos, ay dapat pagkaitan, pagdamutan ng kanilang kalayaan at karapatang matuto sa lalim ng ganda ng salita ng Diyos. Amen? The Word of God is beautiful. The Word of God is powerful, and the Word of God deserves to be heard, to be learned, and to be meditated by His daughters and sons. Amen? Kaya meron tayo pong mga ganitong pagsusumikap, rain or shine. May heat wave man o wala. Sa ating pong binasa mga kapatid, pinagpapatuloy po natin, and next week, verse 14, the sealing of the Holy Spirit o ang pagtatatak ng banal na Espiritu as a guarantee of our salvation, na kung saan ay papaliwanag sa atin ni Pastor Emma next week. But today, we will conclude Ephesians chapter 1, verse 13. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen? Pag sinabing mabuting balita ng ating kaligtasan, what is the good news about good news? Ano yung mabuti sa mabuting balita? Kaya nga mabuti, ibig sabihin may mabuti. May maganda. Ito nga ang salin na aking binabasa ay magandang balita, Biblia. Ano yung maganda doon sa magandang balita? What is something so special or beautiful about the good news of our salvation? Amen? Ibig sabihin niyan ay ang isang taong makasalanan na lumayo sa Diyos ay merong pagkakataon na makapagbalik loob sa Diyos. Hindi dahil sa kanyang sariling gagawin pa o kung ano mang gagawin niya, kundi dahil lamang sa habag at sukdulang biyaya ng Diyos. Amen? Kaya nga, meron tayong mga 5 solas. Mamaya, sola scriptura tayo mamaya. Faith alone. Through God's grace and mercy alone. Amen? Nakita po natin sa ating pong pinag-aralan mga kapatid, manatili lamang po kayo sa inyong mga Biblia at sa inyong pong mga pag-take down notes. Hearing and believing the gospel, then sealing of the Holy Spirit happened in the same event. Amen? Yung mga pinili ng Diyos before the foundation of the world, yung mga pinili ng Diyos bago pa man niya likain ang sanlibutan. Sinong Diyos na yan na 3 persona, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, dadalhin sila ng Ama papalapit sa Anak, at kapag narinig nila yung mabuting balita ng kaligtasan, may 3 mangyayari sa kanila na hindi magkakaibang panahon na mangyayari, kundi pag narinig nila, paniniwalaan nila. At kapag paniniwalaan nila, tatatakan sila ng banal na Espiritu. Amen? Hindi po yung nakarinig ka 2011, maniniwala ka 2013, at tatatakan ka ng 2015. No. Yung mismong oras na ikaw ay nakarinig ng mabuting balita ng kaligtasan, siya rin po mismong oras na sasampalataya ka. At siya rin pong mismong oras na tatatakan ka ng banal na Espiritu bilang ebidensya o patunay na ikaw ay Kanya at tutubusin niya sa Kanyang muling pagbabalik. Amen? Hindi po sila magkakaiba. Hindi natin alam yung mga listahan ng mga pinili ng Diyos bago pa man likain ang sanlibutan ito. Subalit isa sa kanilang katangian, kapag sila ay sumampalataya, sila ay tatatakan sapagkat sila ay nakarinig.
Mga kapatid, hindi po tayo makakalapit sa Diyos, Anak, ang Panginoong Hesus, kung hindi po tayo ilalapit muna ng Ama. Kailangan maging maliwanag po ito. Ang bawat makasalanan, every sinner, mga kapatid, ay dinideklara ng Diyos na tayo'y patay sa kasalanan. We are dead to sin. Ephesians chapter 2 verse 1. Ano bang ibig sabihin ng, Pastor Mark, nakikita ko naman ng aking kapwa buhay, humihinga? Di po ba? He is alive physically, but he is dead spiritually. Patay yung kanyang espiritu. Patay yung kanyang relasyon sa Diyos. Anong ibig sabihin nun? Kung hindi mo nabubuksan ng Diyos ang kanyang puso, kung hindi mo na siya dadalhin ng Ama sa Anak, hindi siya maniniwala at sasampalataya doon sa mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya huwag kayong magtaka kapag merong mga tatanggap o sasampalataya. Huwag kayong magtaka kung merong mga tatawanan lang kayo. Kapag inyong ipinangaral o ibinahagi ang mabuting balita ni Kristo, sapagkat normal at natural. Ang isang patay ay hindi maaring tumugon kung hindi siya muli munang bubuhayin. Nakakita na po ba kayo ng isang, sino na po sa inyo, magtaas ng kamay, ang mga pumunta na sa Lamay, taas ng kamay. Maraming libre dyan. Kape, biskwit, XO, Dynamite, Max. Taas nga po ng kamay, huwag kayong mahiya. Yan. Pag kinausap mo ba yung patay, sumagot, kumusta ka? Mabuti. Dead. Ganon yung imahe na ginamit ni Apostoles San Pablo upang ilarawan yung ating espiritual na kalalagayan. Patay ka sa iyong relasyon sa Diyos. Kaya anumang bagay patungkol sa Diyos, ayaw mo. Yung likas na kagustuhan mo ay patungkol sa kasalanan at hindi patungkol sa Diyos. Kaya huwag kang magtataka kung bakit maraming tao ang gusto pang pag-usapan ng 3 oras, ng 4 na oras, ang buhay ni Chris. Kung naghiwalay na ba talaga si Sam Concepcion o si Sam Milby at si Catriona Gray. 5 oras, 6 na oras, okay lang sa kanila. Pero pagdating sa Biblia, maglalaba, magpaplantsa, mag-aalaga ng apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa kabundukan. Bakit? Because patay nga yung relasyon natin sa Diyos. We, by nature, hate God. Natural sa mga taong makasalanan na hindi ibigin ng Diyos sapagkat patay sila. Patay yung kanilang relasyon. Wala silang appetite. Wala silang desire. Wala silang cravings patungkol sa anumang bagay tungkol sa Diyos because we are by nature dead to sin. Pag-usapan na natin lahat ng chismis sa mundo, wag lang itong Diyos. Because we as a sinner, apart from Christ, apart from resurrecting our dead spirit, hindi po natin or hindi tayo sasampalataya. Amen? Maliwanag yan. John chapter 6 verse 44. Walang makakalapit sa anak kung hindi mo na siya dadalihin ng Ama. In Acts 13, merong doong babae. Anong sabi ni San Pablo? At siya na pinili ng Diyos nung una pa, binuksan ng kanyang puso upang sa gayoy siya ay sumampalataya. Amen? Kaya, huwag po tayong ma-frustrate. Bakit? Alam nyo kaya yung mga target, kung tutuusin, walang masama sa target. Pero hindi tayo ang nagde-decide
Di ba? Ang ating goal ngayon, 100 soul. Hindi tayo ang nagde-decide, mga kapatid. Hindi po natin trabaho ang maglagay ng quota na tila baga kayo ay mga worker sa isang factory ng damit. May quota. Di ba? Our problem is to share the gospel, but to convert someone, it is of the Holy Spirit. Amen? Yan lang ang trabaho mo, regardless kung anong respond. Kaya nga, hearing and believing the gospel, the word of truth, the gospel of our salvation. Mga kapatid, maliwanag ang sinasabi ni San Pablo sa Efeso 1:13. Hindi niya basta sinabi na pinaniwalaan ng mga mananampalataya sa Efeso ang mabuting balita. Napakahalaga ng kanyang paglalarawan. Ang mabuting balita, ang salita ng katotohanan. Because, imagine this, ibinigay mo ang iyong time, ibinigay mo ang iyong talent, ibinigay mo ang iyong treasure, and yet, nandun ka sa maling grupo, nandun ka at sumampalataya sa maling ebanghelyo, at walang kaligtasan sa maling ebanghelyo. For there is no other alternative, there is no other gospel, but the true gospel in whom the apostles preach. May mga kilala ako, grabe. Yung kanilang time, yung kanilang talent, yung kanilang treasure, ibinigay talaga nila. Ang sisipag nila sa kanilang mga gawain. Halos ibigay na nila lahat. Minsan, may mga pagkakataon pa nga nag-i-English sila. Pastor, sa aming paniniwala, money is not an issue. Wow! Pero pagdating sa mga mananampalataya, money is a big issue. No? Kung kailan nakakilala sa Diyos, doon pinatahi ang wallet. Baligtad! Di ba? Money is an issue, and yet, nandun sila sa maling ebanghelyo. Nandun sila sa maling paniniwala. And yet, time, talent, treasure. Alam mo, minsan napaka-ironic nga, no? Kung sino yung mga nasa mali, sila ang talagang siksik, liglig at umaapaw ang kanilang paglilingkod doon sa kanilang pinaniniwalaan. Pero kung sinong mga nagsasabing, kami yung sa totoo, yung mga nangaligtas by grace and mercy alone, I hope mali ako. Amen? Pero naniniwala ako dito sa Filipino Christian Church Manila bilang mga benepisyaryo ng habag at awa ng Diyos. Time, talent, and treasure are not an issue. Amen? Ay, bakit wala nag-amen? Ay, ulitin ko. Taka lang. Sige, kapampangan muna siguro ba, para maintindihan ako. Tapos Tagalog. Ang mga anak ng Diyos dito sa Filipino Christian Church Manila, ang kanilang time, talent, treasure bilang benepisyaryo ng grace and mercy ng Diyos ay hindi issue sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Amen? Parang kailangan na natin ibalik ang lunchtime. Hindi problema sa kanila ang talent sa paglilingkod sa Diyos. Ay, pahina ng pahina. Ako'y nangangamba. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, kaya pa ba? Ayan, yan. Pikpikin mo. Time, talent, and treasure are not issue sa mga tunay na sumampalataya sa Diyos. Kaya nga, the Ephesians believers, ang mga mananampalataya sa Efeso, narinig at pinaniwalaan nila ang nag-iisang tunay na ebanghelyo na nagdudulot ng kaligtasan. At sa Roma 1:16, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa sukat na ikaliligtas natin. Amen?
Kaya there is only one true gospel for our salvation. Amen? Non-negotiable ito. Hindi kailangan ng alternatibo ng Diyos. Meron lamang iisang mensahe ng kaligtasan na kailangan nating sampalatayanan. Amen? Kaya nga tignan ninyo yung babala ni Apostol Pablo. Sabi niya sa mga taga-Galacia, anong problema dito? Naniniwala sila na si Kristo ang tagapagligtas. Naniniwala sila na si Kristo ang Mesaya. Pero ang sabi nila, Apostol Pablo, totoo, si Kristo ang tagapagligtas, pero kailangan magpatuli ang mga hintil. Kailangan yung mga bawal naming kainin bilang Hudyo, bawal din nilang kainin. Ibig sabihin, pananampalataya kay Kristo, dagdagan natin, Apostol Pablo, ng mga bawal na pagkain sa kanilang kultura bilang mga Hudyo sa Old Testament. At kung paano kami ay mga tuli, magpatuli din ang mga hentil na yan. So, faith plus obedience to the law. Or in short, pananampalataya, dagdagan ng mga ganitong listahan is equal to salvation. Nalaman ni Apostol Pablo. Tuwang-tuwa ba si Apostol Pablo sa ganyan? Nagpakatay ba siya ng baka at baboy para mag-celebrate? Yes, let's celebrate. Wow! Wow, mga taga-Galacia. Tama, correct, 100%. Tignan ninyo yung lalim ng babala at yung mismong pagkadismaya. Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo. Look, the grace of God. At kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ano yon? Faith plus kung anumang mga listahan na kanilang kailangang gawin. Verse 7. Ang totoo'y wala namang ibang magandang balita. There is no other gospel. Kaya nga lamang may mga nanggugulo. Anong tawag ni Apostol Pablo? Nanggugulo. Nanggugulo sila. Sa inyo, sa mga taga-Galacia, at hanggang ngayon sa panahon natin, at nagsisikap, anong ginagawa nila na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Para sa kanila, hindi sapat ang sumampalataya lamang kay Kristo. Hindi sapat ang perpektong ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo at kanyang muling pagkabuhay. Kailangan dagdagan natin ng mga ganitong mga bawal, kung ano mga bawal para maligtas. Verse 8. Itong babala niya, subalit kahit kami, even us as apostles, o isang anghel, even kahit bumaba pa yan sa langit. Apostle Paul is using an absolute language. Kinaklaro ni Apostol Pablo. Hayaan lang po ninyo yung bata. Ako matatakot ako pag di nagsalita yan. Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit, tignan ninyo, kahit sabihin pa yan na pinadala ako, nakausap ako, kinausap ako, sinugo ako, sa verse 8 pa lang naliwaliwanag niya. Amen? Isinugo ako, subalit iba naman ang dala, even an angel from heaven, ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba. Sa ipinangaral namin sa inyo, ano sabi ni Apostol Pablo? Parusahan siya ng Diyos. Let him be an anathema. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin nito? Let him be eternally punished in hell. Bakit? Walang kaligtasan sa mali o ibang magandang balita. Amen? Kung hindi si Kristo sa sapat na pananampalataya lamang sa Kanya, dahil lamang sa awat habag ng Diyos, outside from that message, FCC Manila, there is no salvation. Amen? Nothing more, nothing less, no addition,
no subtraction, just as it is. Bakit ko kailangan ipagdikdikan ito? Ilang kaluluwa ang pumupunta sa impyerno araw-araw na nag-aakalang sila'y ligtas dahil ibinigay nilang kanilang buhay, time, talent, and treasure sa mali at sa ibang pananampalataya. And sometimes, kaibigan mo yan. Sometimes, kamag-anak mo yan. Sometimes, magulang mo yan. And sometimes, ka-generation mo yan. Amen? How dreadful it is to fall in the hands of an angry God because of false gospel. Amen? Verse 9, sinabi na naman ito sa inyo at inuulit ko ngayon. Kaya pala hindi pala masamang magpaulit-ulit na paalala. Sa mga nakukulitan dyan sa paalala, ito ang sabi ni Apostol Pablo sa inyo, inuulit ko na naman. Inyo, pati yung mga mananampalataya noon, makakalimutin. Parusahan nawa ng Diyos ang sino man mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Apostle Paul was clear. Amen? Ang tanong, nakailang ulit ka na, Pastor Mark, sa gospel na yan. Ano ba yung laman yan? Amen? What is the content of that gospel? In order for us to identify, para ating makilala kung ano ang mali, kailangan alam mo ang tama. Tama po ba? O hindi mali? What is now the gospel of our salvation? What is the content? Anong laman nun? Na kung saan ang mga tiga-Epesong mananampalataya, kanilang narinig at pinaniwalaan. Buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa unang Korinto 15:1. Sinasabihan ko na kayo, baka mag-overtime tayo. Ngayon pa lang. Unang Korinto 15:1. Mga kapatid, ngayon, tignan ninyo, ipinapaalala ko. Ayan. Again and again. Kaya minsan, pag may nagsasabi sa mga preacher dito, Pastor Mark, paulit-ulit ka, ang tanong, ginawa mo na ba? Ipinapaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinanggap. Ano ibig sabihin ng tinanggap dito? Nag-sinner's prayer? Sabay ka, Ama, ako po'y makasalanan. No! When the apostles use the word receive, it doesn't mean sinner's prayer. Never, ever. Ang kanyang ibig sabihin dito ay ibinigay niya yung buhay. Pinaniwalaan niya. Ito yung totoo. At naging saligan ng inyong pananampalataya. The basis or the foundation of our faith. Kaya napakahalaga ng statement of faith. Amen? And kaya nga bahagi yan ng membership class. Ang isang iglesyang walang statement of faith ay hindi isang iglesia. Amen? Nakakita na ba kayo ng kumpanya na walang dokumento? Anong tawag doon? Illegal. Ayokong gamitin yung scam. May naalala ako. Tingnan nyo, naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2. Naliligtas kayo sa pamamagitan nito. Tingnan ninyo, ongoing. Kasi ang ating kaligtasan ay past, present, and future. Kung matatag, ninyong pinangahawakan, tignan nyo, pinangahawakan, ibig sabihin, sinasampalatayanan. You hold on. Ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsampalataya. Amen? Verse 3. Sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga. Tignan ninyo. Sa dami-dami ng itinuro ni Apostol Pablo, yung palang mabuting balita, ano ang kanyang paglalarawan? Bilang
Pinakamahalaga. Paano ka magiging born again kung hindi sa pamamagitan ng gospel? Amen? Sa lahat, ang tinanggap ko rin. Yung pinakamahalagang tinanggap niya, ay pinakamahalaga ring ipinangharal niya. Ano yon? Ito ang laman ng mabuting balita. Number 1, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Christ died for our sin. Amen? Kapag ang isang iglesia ay hindi nagtuturo na si Kristo ay hindi namatay para sa ating mga kasalanan, false gospel. Tanong, tunay na Diyos yan. Paano yan mamamatay para sa ating mga kasalanan? Kailangan ng pagsasakatawang tao. Amen? Tulad ng sinasabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinasabi sa kasulatan. At siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. Ang sino mang hindi naniniwala na si Kristo lamang ang tagapagligtas, Diyos na tunay na kapantay ng Ama at ng Banal na Espiritu, na siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas, at totoo ang kanyang muling pagkabuhay pagkatapos ng pangatlong araw, at siya ngayon ay nakaluklok sa kanang trono ng Diyos. By the way, pag sinabing kanang trono ng Diyos, hindi yan literal. Yung Ama nasa gitna, yung Anak nasa kanan, may upuan, yung Banal na Espiritu nasa... No, ang ibig sabihin lang yan, kapantay sa autoridad. Amen? Pagkatapos nagpakita siya sa mahigit 500 kapatid na nagkakatipon, marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon. Ibig sabihin, resurrection is true. So anong gospel? The life, the death, the resurrection of Christ Jesus bilang tunay na Diyos na kapantay ng Ama at Banal na Espiritu na nagsakatawang tao. Anything na baguhin mo dyan, anything na anumang laman niya na baguhin mo, that is a false gospel. Amen? At walang kaligtasan dyan. Anumang babaguhin sa laman ng mabuting balita, ito ay false gospel. Ito ay kasinungalingan na hindi magdadala ng kaligtasan. Kaya marapat na tayo ay mag-ingat at panghawakang mabuti ang katotohanan ng mabuting balita ng ating kaligtasan. Amen? Mga kapatid, anuman ang dagdagan dyan. Dagdagan? Parang tama ba yung salitang yun? Or dagdagin? Idagdag. Di ba? Tignan ninyo yung mga nanggugulo. Tignan ninyo kung paanong inilarawan ni Apostol Pablo yung mga ibang mabuting balita. Fake gospel. False gospel. Galatia 2:16-17. Nakakilala si Martin Luther because of the book of Galatians and Romans. When Martin Luther read the book of Galatians, God opened his heart and mind to see yung kagandahan ng pagliligtas ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Sapagkat siya bilang pare, doon sa Germany noon, katakot-takot na seremonya at ritual ang kanilang ginagawa. Bibili ka ng indulhensya para isang dokumento lang yan, bibilin mo sa ganitong halaga para ideklara kanila na ikaw pinapatawad ng Diyos. Ilang kung anumang mga paglalakad, ilang panalangin, ilang kumpisal ang kailangan mong gawin. Pero nung mabasa niyo yung aklat ng Galatia, pananampalataya lamang pala, dahil lamang sa habag at awa ng Diyos, maliligtas ako. God opened His heart. Kaya siya'y literal na nagprotesta. Amen? Sa Wittenberg, tignan niyo verse 16. Gayunman, alam namin ang tao ay pinapawalang sala. Anong ibig sabihin ng pinapawalang sala? Idinideklara siya ng Diyos na matuwid dahil sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Take note, hindi niya sinabi dyan na sa pamamagitan ng pananampalataya at no. Anong ginamit? Pananampalataya kay Jesucristo, saving
faith. Kaya nga, faith alone. Kaya nga dumating siya sa punto ng kanyang buhay, sola fide. Faith alone. Kaya't kami sumampalataya kay Kristo Jesus. At, meron bang at o karagdagan? Wala. Faith alone. Upang mapawalang sala. Upang madeklara ng Diyos na matuwid. O upang maligtas sa aming mga kasalanan. At hindi sa pamamagitan ng kautusan. Hindi yung pananampalataya plus bawal naming kainin itong mga bagay-bagay na ito bilang mga Hudyo, Old Testament law. Bawal naming gawin itong mga, kailangan naming gawin itong mga ritual na mga ganito. At kailangan namin itong idagdag sa aming pananampalataya. No? Alam nyo ba noon na may mga nagtuturo na kailangan silang mag-prayer and fasting, huwag kumain ng ganito, ng ganon para sila'y maging banal? They believe that food will make them holy. Pumupunta pa sila sa mga kuweba para hindi sila ma-infect ng kung anumang mga tukso. At ang iba sa kanila, kung ano ang nagkakasala sa kanila, literal nilang pinapaputol ang bahagi ng katawan nila na nagdudulot ng pagkakasala because they believe yon ang makakapagpaging banal sa kanila. Kung ang kamay mo ay nagdudulot ng pagkakasala, putulin mo. May gumawa niyan at kanyang na-realize, wala pala sa pisikal na katawan ng pagkakasala ko. Nasa loob ang problema, wala sa labas. The problem of sin is within. Wala sa labas. Sapagkat walang taong pinapawalang sala, take note, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Isi-simplify ko. Walang pupunta ng langit sa pamamagitan ng kung anumang trabahuhin mo para maligtas ka. Kundi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang, tunay na pananampalataya. Amen? Kanino? Sa tunay at nag-iisang Kristo na tagapagligtas. Think about this. Yung mga magulang mo, mga kapatid mo, lolo mo, lola mo, do they believe in the right gospel? Sumasampalataya ba sila sa totoong mabuting balita? At kung hindi sila sumasampalataya sa tunay na mabuting balita, alam mo kung anong kahinatnan nila. Are you praying for them? Huwag mo namang sabihin na, Lolo, may impyerno ka kapag hindi, huwag namang ganun. Imagine that. Kung hindi yan sasampalataya sa tunay na ebanghelyo, marami sa atin ang ayaw ng mag-extra effort. Marami sa atin ang panatag na. Mga kapatid, hindi ko masikmura na alam mo yung katotohanan ng ebanghelyo and yet nananahimik ka. Amen? You don't want to speak. You don't want to share. Pangalawang problema pa ng mga nagtuturo, 2 Korinto 4:5, nagtuturo ng mali, hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. The gospel is not about one person. It is about Christ Jesus our Lord. At kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung mabuting balita, hindi nakasentro yan sa isang tao. Amen? Dapat sa preaching, what a great Savior, not a great preacher. Amen? Uulitin ko. In every preaching, in the pulpit, regardless of denomination ng evangelical Christianity, ang maitaas ay yung ganda, yung lalim at katotohanan ng salita ng Diyos at hindi yung nangangaral. Amen? Sa isang kaharian, yung tunay na hari ang dapat makilala at hindi yung taga-announce. Amen? So,
this pulpit is only reserved para sa pangangaral ng dakila, tapat at makapangyarihang tagapagligtas at hindi kung sino man. Kapag ang isang iglesia nakatuon o nakasentro ang focus sa pastor, sa tao o kung sino mang leader, that is a false gospel. Amen? This pulpit is only reserved for Christ Jesus, our great God and Savior, alone, alone, alone. Amen? Subalit yung mga na-encounter ni Pablo, kami, ako, at ini-elevate, itinataas ang kanilang mga sarili. Nakakalungkot. And that is not a true gospel. The moment na kapag ang pastor na umiikot ang buhay ng iglesia sa kanya, nagagamit na ang pulpitong ito para sa interes ng kung sino man at hindi na ang pangangaral ng mabuting balita at katotohanan tungkol kay Kristo. Run away from that church. That church is not a true church. Amen? What if next Sunday, ang ipangaral namin ay the impeachment trial of VP Sara Duterte? How would you react? Really? Nangyayari na ito. Kung ipangaral namin ay The Beauty of Naughty Boy by Sam Smith, how would you react? Kung ang ipangaral namin ay How to Credit and How to Have a Loan with Small Interest Rate, how would you react? Diba? At kung ang ipapangaral lang namin dito ay let us love, 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 hanggang sa lumagablab tayong lahat dito, at wala nang pangangaral ng tapat na salita ng Diyos, how would you react, FCC Manila? Sasabihin ba ninyo, ay igalang natin si pastor, do not touch the anointed one? Really? Isa sa mga binaboy na salita ng Diyos yan, ng mga false prophet. Ang patungkol naman doon sa do not touch anointed one, ibig sabihin nun, hindi pinatay ni David si Saul kahit meron siyang kakayanan sapagkat hari yan. Natural kapag pinatay mong hari, ano mangyayari sa'yo? Papatayin ka rin. Amen? How would you react if this pulpit will no longer serve its purpose? Or next Sunday, paano kami payamanin? Ang ganda. Di po ba? Paano kami pataasin ang aming pananalapi? Or, paano mag-invest sa gold at mamili ng tunay na ginto dyan sa Quiapo or sa Binondo, Ongpin? Ganun na lang kayang message natin every Sunday. Ang sabi ni Apostol Pablo, ipinapangaral nila ang kanilang interes. Ipinapangaral nila ang kanilang sarili. At hindi na mismo ang mga totoong tagapagturo ng salita ng Diyos. Wala kaming karapatan na puwersahin ang Biblia upang palitawin kung anong gusto naming sabihin. We just need to speak what God truly says in His Word. Amen? Wala kaming karapatan na puwersahin, na sabihin namin, salita ng Diyos, mag-adjust ka kung anong gusto namin. No. We are just retelling what God has already said and written in His Word. Amen? Therefore, magpakaseryoso tayo sa ating pananampalataya. The true gospel has faced numerous challenges because of the different versions and distortions of the gospel, message of Christ. Bawat false gospel, bagong maling relihiyon, historically speaking. Bawat maling gospel, panibagong relihiyon. Sampulan ko kayo. Number 1. Ang Ama, Anak at Banal na Espiritu ay iisa lang na persona. Kapag sinasabi nila na mali ang Trinity, kapag sinabi nila yung Ama, siya rin ang anak. Yung anak, siya rin yung Banal na Espiritu.
Mali yan. False gospel. We believe in Trinity. Amen? Amen, mga taga-FCC Manila? Number 2, si Kristo Jesus ay ideya lang ng Diyos. Lumitaw noong isinilang ni Maria at hindi tunay na Diyos na kapantay ng Ama. Na-register yan sa Pilipinas noong 1913. At mahigit 100 taon na sila. Pero kung tutusin, ang tawag dyan talaga dyan ay Arianism. Matagal nang kinondena yan, historically speaking. Number 3, si Kristo ay isang maliit na Diyos na hindi kapantay ng Ama. Demigod. Ito ang Ama, ito si Kristo, ito rin ang Banal na Espiritu. Mali din yan. Iisang Diyos na may 3 personang magkakapantay, walang lamangan. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, ano man ang baguhin mo dyan, less than, greater than, subtraction, division, that is already a false gospel. Amen? Ang Banal na Espiritu ay isang puwersa lang o kapangyarihan ng Diyos at hindi tunay na Diyos o kapantay ng Ama at Anak. This is also a false content of the gospel. Number 5, hindi totoo na nagsakatawang tao si Jesus. Ang kanyang pagsasakatawang tao ay isang ilusyon lang. Matter is evil. Kaya nga sa 2 Timoteo, pinagbabawalan silang mag-asawa. Kasi pag nag-asawa ka, ikaw ay magkakaroon ng anak. And because every physical is evil, therefore, huwag kayong magpadami sa pamamagitan ng physical. Number 6, nagkaroon ng sexual na relasyon ng Ama at si Maria, kaya nagkaroon ng Kristo. Si Kristo at si Lucifer ay magkakambal. Ang tunay na prodigal son ay si Lucifer. This is a false gospel. Kada maling gospel, bagong relihiyon. Iba't ibang mga false teachers na nagtuturo ng iba-ibang gospel, may kanya-kanya silang titulo. Hindi nyo ba napansin, pag mali ang turo at mali ang tagapagturo, may kanya-kanya silang titulo. Huling sugo sa huling panahon. Namatay na noong 1963, hindi pa dumating si Kristo. Pero siya ang huling sugo sa huling panahon. Kapag sinabi mong huli, may susunod pa ba? Naipasa niya na sa pangatlong henerasyon ng kanyang lahi. Why we abandon common sense? Meron naman dyan si Kristo sa mga panahon ng mga hentil. Nasa Davao, may kaso ngayon. Di ba? The last prophet, the last messenger, the modern day prophet, the modern day apostle, kung ano-ano pang mga titulo. Sabi ko nga, paano kaya pag naglaban-laban ng mga yan, sino kaya mananalo? Really? Sino may tunay na titulo? At gaano kaya kataas ang corona? Noon pa yan problema. Noon pa, wala na pong maling katuruan na bago. There is nothing new. There is no new heresy. Kapag merong maling turo, automatic. May kanya-kanya silang titulo. Diba? And there is no salvation sa kanila. Why? It is a false gospel. Amen? At lahat ng relihiyon, iisa lang at papunta lahat sa Diyos. Parang elepante. Yung isang relihiyon, ang hawak paa. Yung isang relihiyon, ang hawak buntot. Yung isang relihiyon, hawak laman. Pero iisang elepante. Mali. Ano sabi ni Kristo? I am the way. Hindi niya sinabi na, I am one of the way. Napansin niyo po ba yon? Hindi niya sinabi na, isa lang ako sa mga daan. No, sabi niya, I am. Exclusive yan. Amen? Hindi siya polygamous. Amen? Kaya nga sabi pa ni Apostol Pedro, Acts 4:12, there's no other name in heaven and on earth na ibinigay sa sukat na ikaliligtas natin kundi si Kristo. Kaya application. 10:15. Number 1.
Sabi ko sa'yo, mag-overtime ako. Matuto, magtiyaga at magpatuloy. Tignan ninyo, pandiwa lahat ito, action word. Hindi sinabi diyang matulog, matulog, at matulog. Sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Our business as God's sons and daughters is matuto, magtiyaga at magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Kapag ang isang nagsasabing, Hallelujah, praise the Lord, mahal na mahal kita, Panginoon, kailanman di kita ipagpapalit sapagkat sa piling mo yung langit. And yet, they don't want to talk, to study, to meditate God's Word. Aywan ko kung saan nila pinagpupulot yan. Even in our family, do you study? Do you talk about God's Word? Mga katatayan, ilan pa bang bayani ang kailangang mamatay sa bagong bayan at sa bundok ng Cavite upang pag-usapan ninyong salita ng Diyos sa inyong mga bahay? Really? Kailangan pa ba tayong abutan ng second coming ni Kristo para lang maitaguyod ang salita ng Diyos sa bawat tahanan ng bawat pamilya natin? Amen? O kailangan pa bang magpabaril ni Pastor Eman sa bagong bayan at sabihin niya, Consumatum est para sa inang bayan? Matuto, magtiyaga at magpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kapag sa pagkatuto, sa pagtitiyaga at pagpapatuloy sa salita ng Diyos, hindi dapat issue ito sa mga anak ng Diyos. Amen? Because man does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Biruin ninyo, yung nag-translate ng Tagalog na ito, na Katolikong pare, nilason. Nilason. Bakit? Kapag natuto ng Tagalog ng salita ng Diyos sa mga Pilipino noon, ano mangyayari? Malalaman nila na walang purgatorio. Tama? Malalaman nilang bawal ang mga Diyos-Diyosan. Tama? Anong pinaka-the best? Patahimikin. Anong paraan? Nilasunin. Ilang dugo ang literal na dumanak para lang mabuo itong 66 books na ito. Amen? And yet, sobrang napakalaya ng mga Pilipino na we take for granted God's Word. Amen? Kung ano-ano ng mga pinagbibili nating mamahaling gamit mula sa terrace hanggang sa kaimbornal ng CR natin. And yet, hindi man lang tayo makapag-invest sa isang physical copy ng salita ng Diyos. And we will ask, hindi ba yan libre? Make a goal. Invest, save. Have your physical Bible kahit meron ka ng exclusively beautiful digital version. Amen? Dumanak ang dugo nila para ipagpatuloy, para maimprenta lang yan. At kapag tinatranslate nila noon yung salita ng Diyos sa mismong lengguwahe ng mga tao, dalawa lang ang kakaharapin mo. Sunugin kang buhay. At pangalawa, ilibing ka. Amen? Na minsan napapapanalangin na lang kami, Lord, send persecution to the Philippines. Para lahat ng Pilipino mananampalataya, seryosohin ang salita ng Diyos. Bakit ko to alam? Because iba't ibang layan nakakausap ko. What I really like about your country, there is a religious freedom. Sasagot naman ako, what I don't really like in our country, it is so much freedom. Biruin mo, kakabaka-baka, may hawak kang salita ng Diyos. Habang nananalangin kayo, kumakanta kayo, halimbawa lang, mahal na mahal kita, Panginoon, kalahati ng isip mo, Diyos ko, baka bombahin kami, sunugin kami. Really? O may naghihintay na pulis dyan sa labas ng gate. Kaya yung mga usher doon, dapat alerto. Nanay Imelda. Really?
Kaya yung Bible doon, hindi sila pwedeng magdala. Kailangan kabisado mo. Kung ang message nyo ay Ephesians 1 at 20 miyembro kayo, kabisado nyo lahat. We live in a country na yung pagkatuto, pagtsatsaga at pagpapatuloy sa pag-aaral ng Diyos. Mga kapatid, nasobrahan ba tayo sa kalayaan sa bansang ito? Number 2, panindigan, protektahan, at palaganapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Again, pandiwa ulit. Panindigan. Sabi mo sa katabi mo, panindigan. Protektahan. At palaganapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi ka dapat manahimik. Kung alam mo yung katotohanan at hindi mo sinabi yan, irereklamo ka ng best friend mo. Sa dami-dami na nating pinuntahan best friend, ba't hindi mo pala sinabi na si Kristo tagapagligtas? Kaya tuloy nandito ako sa impyerno. Sa dami-dami ng inutang mo sa akin, bakit hindi mo sinabi sa akin? Panindigan, protektahan at palaganapin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Number 3, maging masigasig sa pananalangin sa mga mahal sa buhay na wala pang pagkakilala sa Diyos. Amen? Hindi lang sila basta makakilala, kundi magsuko ng buhay sa totoong Kristo at totoong Ebanghelyo. Amen? Mayroon ba tayong ganong burden? Amen? Or masyado na lang po tayong komportable? Amen? Noong taong 2016, merong in-offer sa akin. I was 4th year in seminary sa PBS College of Bible. Mark, gusto mo bang hawakan itong nagsisimulang gawaing ito? Walang magpapastor sa kanila. Pero babiyahi ka mula Valenzuela hanggang Pampanga. Sabado-linggo, may pasok ka ng alas 9. Nandoon yung aking mga mahal sa buhay. Sabi ko, Lord, ito na yata yung answered prayer na ako pala mismo ang gagamitin mo upang maibahagi sa aking mga kamag-anakan doon. And now, the church is 8 years and counting. At yung mga dating bata na isa sa mga pamangkin ko ngayon, nasa isang Christian church. Amen. Walang ibang kayamanan o walang ibang legasiyang magandang iwan, kundi masigurado mo't matiyak na sila ay mananampalatayang tunay at tagasunod ni Kristo. Amen? Sapagkat ang kaligtasan yan ang pinakamahalaga. Number 4, balikan, tignan, at isapamuhay kung papaano ipinagtanggol ng mga sinaunang mananampalataya ang katotohanan ng Ebanghelyo ni Kristo. Napansin ba ninyo kung bakit meron tayong confession of our faith? The Apostles' Creed, the Nicene Creed, the Athanasian Creed, sapagkat iyan ay bunga ng kanilang pagtatanggol, pagprotekta at panindigan sa hindi nagmamaliw at katotohanan ng salita ng Diyos. Sinong nakinabang hanggang ngayon? Tayo mismo. Amen? Kaya itinuturo natin dito, yung mga hindi pa bumibili ng 5 solas, 1 gospel, bili na kayo. 285 pesos, free shipping sa Shopee, wag sa Lazada. At dahil gusto kong magpakita ng mabuting empla, bumili pa ako ng t-shirt. 5 solas, 1 gospel, kulay black. Next Sunday, abang nagtuturo ako, suot ko. 2XL na lang ang kanilang stock. Kailangan ko pang ipaayos. Amen? Small and double XL na lang ang size. Makakatulong sa atin yung kasaysayan ng ating pananampalataya
sapagkat wala ng bagong maling ebanghelyo. Amen? Kung merong kasabihan na ang hindi marunong lumingon sa pananggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan sa ating pananampalataya kapag hindi natin binalikan ang ating kasaysayan, malalaman natin, noon pa mali na yan. Noon pa binatikos na yan. Noon pa in-address na yan. And number 5, sa mga nais maging pastor o tagapagturo, ang tamang paghawak at pagpapaliwanag ng salita ng Diyos ay non-negotiable. Panahon na para dumating. Aywan ko ano bang nangyari. Hindi namin sinasabi na kailangan seminary graduate ka para maging pastor ka. Tama ba, Pastor Eman? Hanggat maaari, co-equivalent, whether formal, non-formal, or informal. Bakit? Salita ng Diyos yan, hahawakan mo. Amen? Paulit-ulit ko nga sinasabi, kukuha ka ba ng abogado na walang alam sa batas? Really? Hindi naging Coast Guard si Elder Martin na wala siyang kaalam-alam sa pinasukan niya. Subukan man nyo si Brother Dex magpicture dito na yung ipopost natin, hiwa-hiwalay ang soul, body, and spirit. Tama? Bakit pagdating sa mga secular job, ang tindi ng qualification, ang tindi, at ganun din sa una, ikalawa, at unang tito. Oh, unang tito tuloy. Tito lang. Walang ikalawang tito. Ang taas ng standard. Bakit? Kasi, nakasalalay kasi sa'yo ang ikaliligtas mo. Amen? Therefore, sa mga next generation dito sa FCC Manila, make sure na yung mga susunod na mga pastor, they are really qualified sa character at sa mismong skills in rightly dividing the Word of God. Hindi yung pinabili ka ng suka, bukas, ordained pastor ka na. Hindi ako natutuwa sa mga pastor na 30 seconds pinrent pastor na, isang malaking kahihiyan sa Diyos. Really? Tapos ang bayad, 3,000, 5,000? There is a shame in that. Amen? Walang masama. If God is really calling you to be a pastor, make sure, non-negotiable, yung pag-level up at pagsasanay mo sa salita ng Diyos. Amen? Whether formal, informal, or formal. At mga elders, wala kayong lusot dito, kasama kayo dito, kaya required ninyo nang basahin ang 5 solas and 1 gospel. At paulit-ulit kong ipapaalala yan sa elders meeting. Amen? FCC Manila, this is the gospel of our salvation. Trabaho namin na protektahan, pangalagaan, at panindigan ang mabuting balita ng kaligtasan. Trabaho namin ito. Amen? Ito ang trabaho ng lingkod ng Diyos. Hindi nyo dapat i-demand sa amin ito. Dapat lang namin gawin ito. Amen? Tandaan ninyo, nakasalalay dito ang ating kaligtasan because there is no other gospel. It is the only gospel of the true Christ and the true gospel